Samantala, isang grupo ng mga panadero ang nakaligtas matapos ang 9 na araw na pagkaipit sa bakbakan sa Marawi. Ilang araw daw silang nagtago sa isang abandonadong bahay at kumain ng karton para mabuhay. At mula po sa Iligan City, nakatutok live at exclusive si Oscar Oida. Oscar. Yes, Vicky, bakas sa mukha ng ilang mga nakaligtas sa bakbakan sa Marawi ang matinding trauma habang kinikwento sa atin ang impyernong pinagdaanan nila. Tulala at putlang-putla nang muling makita kanina ni Gregorio Candao ang 19 anyos niyang anak na si Roger na 9 na araw na ipit sa bakbakan sa Marawi. Sa ako lang, sir. Dako kay na akong pasalamat, sir, nga ang akong anak. Na nakita gid ako karon, sir, yung anak ko mahal ko, mahal na mahal ko. Noong una, wala itong imik at malayo lang ang tingin. Maya-maya, tumulo na ang mga luha. May 26, ika-4 na araw ng bakbakan noon nang mapilitan daw siya at kanyang mga kasamang panadero na lisanin ang bakery. Hindi namin alam kung paano na ang buhay namin. Kaya lumabas na kami sa bahay na pinadaanan namin. Patay o buhay, tinanggap na namin. Kaya wala na kayong makakain doon. Tubig lang yung kinakain namin. Habang papatakas, pinaulanan daw sila ng bala ng mga terorista. Tinamaan ng bala sa kanyang kaliwang binti at nadaplisan pa sa ilong si Edwin Makalipay. Doon na kami sa harap ng tulay sa Raymadaya na biglang pinaputukan kami. Pero maswerte pa raw si Edwin kumpara sa kuya ni Jimmy Giwanay na agad daw namatay matapos mapuruhan sa ulo. Sobrang sakit talaga, naiwan namin. Hindi namin pati bangkay, hindi namin nakuha. Kukunin ko yun, mamatay na rin kami kasi yung mga kasama ko, hindi rin nila ako iwan. Iniwan na lang namin yung bangkay ng kapatid ko. Sa loob ng 5 araw, nakakubli umano sila sa isang abandonadong bahay. At para lang mabuhay, maski karton, kinain nila. Kahit maliit na tubig, kahit gano'ng kadumi, basta tubig na ininom ko, tapos asin. Mas pagkain, Yun karton na, yung parang lugaw na, ay nanon ka ng tubig na maliit na, kakain kayo dito. Yung mga kasama, tinanong ko sila, kung hindi kayo kakain, kakain ako. Lahat kami kumakain. minsang napasok pa raw ng mga terorista ang bahay na pinagtataguan nila. Hindi kami gumagalaw dun sa isang kwarto. Ang iba nakatayo, ang iba nakaupo, ang iba nakahiga na lang. Hindi na talaga gumagalaw dun. Wala nang gumagalaw. Yun lang ang hindi talaga nila nabuksan, yung kwarto namin. Siguro, iwan ko. Siguro, swerte lang siguro yun. At nitong May 31, noong wala na raw talaga silang makain, nagpasya na silang iwanan ang pinagtataguang bahay. At matapos ang ilang kilometrong paglalakad, mangiyak-iyak daw sila nang matanaw na nila ang mga sundalo. Napaiyak ako na, sabi niya, dapa, sir, thank you. Luwas na kami, buhay na buhay kami talaga. Ayun ang... Makita mo sundalo, niyakap mo na. Oo. Tapos niya, hindi, dapa. Sige, dapa lang kami. Ang alam ko na sundalo na yun. Sa ngayon, may 6 pa raw silang mga kasamahan na patuloy na naiipit sa bakbakan sa Marawi. Hindi namin alam rin kung buhay pa sila o patay na kaya. 2 bangkay na lang ng mga sundalong nasawi mula sa airstrike ang nanatili rito sa St. Peter Funeral sa Iligan. Kagabi, sunod-sunod na inilabas ng punerarya ang mga bangkay. Sinasaladuhan ang mga ito bago tuluyang ibiyahe paalis. Samantala, Vicky, hawak na ngayon ng mga otoridad sa mga ipinapatupad na checkpoints dito sa Mindanao ang kopya ng kauna-unahang arrest order na ipinalabas ni Martial Law Administrator Delphine Lorenzana. Nakatala dito ang pangalan ng mahigit 100 katao na iniuutos na ipaaresto bunsod ng paglabag sa Article 134 ng Revised Penal Code of the Philippines o rebellion. Samantala, Vicky, sa kanina nakapaghatid na ng tulong ang Kapuso Foundation sa mga Tagaloan, Lanao del Norte.
Mahigit 600 relief goods ang naipamahagi sa lugar na yan habang patuloy pa rin din ang pamimigay nila ng mga relief goods sa iba pang lugar tulad ng Iligan, Cagayan de Oro at Lanao del Norte. Para po sa mga kapuso natin na nais magpaabot ng kanilang pinansyal na tulong, maaari po magpadala sa anumang bank accounts ng GMA Kapuso Foundation. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.